Malaking bagay para sa akin po kasi pag gusto ko pong gusto ko magluto ng gulay, nakakalibre na po kami. Di ko na kailangan bumili kasi mayroon po kami sariling tanim at wala pong fertilizer. Naging daan ng COVID-19 pandemic para makahiligan ng mga tao na magtanim. Gaya na lang ni Annalisa Arabaca na nahikayat sumama sa urban farming project, kung saan nagtanim ng mga gulay ang kanilang grupo sa bakanteng lote sa kanilang lugar. Bukod sa nakatipid na, hindi na rin niya kailangang masyadong lumayo pa sa bahay. Itinuturing na rin niyang exercise ito. Yung mga bakanting lote na kagaya nito sa gitna ng syudad, kagaya ng Quezon City, meron palang pwedeng paggamitan kagaya nitong urban farming. So, pagkalipas ng ilang mga linggo o buwan, maaari ka nang makaharvest nitong gulay na kagaya nitong patola. Yan. So, pwede nang sahugan to ng sardinas. Pwede ring itanim ang pechay, mustasa, kamatis, sigarilyas, patani at marami pang iba. Sa tabi ng City Hall sa Quezon City ay matatagpuan ang Joy Urban Farming na isang proyekto ng lokal na pamahalaan. Namimigay sila ng libreng binhi at iba pang gamit sa pagtatanim. Maaari din nilang gabayan ang mga mag-uumpisa pa lang na magtanim. Ayon sa agriculturist na si Mang Raul, kahit na sa maliit na espasyo ay maaaring makapagtanim, kahit na isabit lang sa gilid-gilid. Sa isang urban gardening site, more population, di ba? Limited space, lupa. Pero mayroong disruptive technology tayo na kung saan yung kitchen food waste mo, pwede mo sa i-turn into lupa. Sa ngayon ay libo-libo na ang naging benepisyaryo ng proyektong ito. Nakakatulong din daw para mabawasan ang stress. Ang aming mga na-establish, bukod po sa may community sila, meron din sila sa bawat bahay na nagtatanim. Isa ang gulay sa mga nagpapataas ng inflation sa bansa. Marahil ay maaaring pag-isipang makijoin na rin sa urban gardening para maging bahagi ng solusyon. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.